Nandoon ako, isang bata mula sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, yumakap sa mainit na yakap ng aking pamilya. Hindi awa na ang bagyo na nasa bingit ng aking buhay. Mula sa murang edad, hinahatak ako sa kagandahan ng isang ipinagbabawal na bagay. 12 ako nang ang kuryosidad ang nagtulak sa akin na subukang meth para sa unang beses. Ang simpleng pagsasaliksik kasama ng mga kaibigan ay mabilis na nagiging isang madilim na kalalim. Ang high school ang simula ng katapusan. Naalala ko ang aking ina, tawagin nating Maria, palaging ipinagtatatapat ang kahalagahan ng edukasyon. Ito lamang ang kaya niyang ipamana sa amin. Hindi kami mayaman sa material, ngunit ang kapaligiran na aking natagpuan ay mabagsik. Ang mga kaibigan na lubos nang nakalibing sa mundong ng pag-aabuso sa substansya ay pumasok sa aking buhay. At bago ko napansin, ako ay isa na rin sa kanila. Ang aking ama, isang masipag na tao. Siya ay nagpapatakbo ng isang negosyo ng transportasyon sa Parañaque. Noon akong tumutulong sa kanya, iniisip na ito ang paraan upang gawin siyang proud. Ngunit habang mas kinakamutinan ko ang droga, lalo ko siyang itinataboy. Ako ay nagiging agresibo, mapanakit at hindi kilala. Aking pag-uugali ay nagdeteriorate hanggang sa punto kung saan kailangan na niyang kumuhang ng mabigat na hakbang. Iniwan niya ako sa aming probinsya sa inaakalang ang pagbabago ng tanawin ay makakatulong. Sa halip, ito ay nagbigay sa akin ng kalayaan upang lalong maghukay sa aking hukay. Lumubog lahat. Unang naapektuhan ang aking edukasyon, saka ang aking relasyon kay Maria at sa aking mga kapatid. Ang mga droga, kinuha nila ang lahat sa akin kasama na ang aking katinuan. Naumpisahan kong mawala ang mga ari-arian na masigasig na iningatan ng aking ama, parang isang domino effect na nagtutunaw ng aking buhay ng piraso-piraso. Nakarating ako sa pinakababa. Ang aking ama, na wala nang makitang ibang paraan, dumalaw sa Bridges of Hope, isang facility ng rehabilitasyon na magiging aking kaligtasan. Ito ay isang pakikibaka. Una, ako ay itulog. Tinanggihan ko ang aking problema, ngunit binigyan ako ng Bridges of Hope ng isang bagay na hindi ko alam sa maraming taon, ang pag-asa mismo. Ang paglalakbay ay hindi madaling. Ako ay umalis sa programa bago ako handa. Pinaatras si Maria at ang aking ama, sinasabing kayang-kaya ko ito mag-isa. Ngunit hindi ko kayang gawin. 3 buwan mamaya, bumalik ako sa aking dating mga bisyo. Kinailangan ko pang sumailalim sa isa pang yugto sa pasilidad para simulan ng tumahak ang mga bagay. Sa pagkakataong ito, desidido na akong magbago. Araw-araw, habang ako ay nagigising mula sa pagkalarawan, ang kalutangan at hiya sa aking mga dating aksyon ay nangingibabaw sa akin. Kailangan kong matutunan ang pagsasakripisyo ng sarili. Paano ko aasahan ang patawarin ako ng aking pamilya kung hindi ko matatawag ang aking sarili? Unti-unti, nagsimula akong maunawaan kung ano ang tunay na pagkakumbaba. Ako ay sumuko ng buo sa programa at sa paglipas ng panahon, nagsimula akong gumaling. Natagpuan ko muli ang aking pananampalataya, ang pundasyon na aking nawala sa kung saan-saan. Ang panalangin ay naging aking kalakasan, ang aking mapa patungo sa kasalanan. Hindi lamang ito tungkol sa manatili sa pagiging sapat. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng aking buhay, pagbuo ng aking mga relasyon at higit sa lahat, pagtatawid sa aking pamilya. Dahil nabuksan ko na ang aking isipan, ako ay wakas na naisip ang puno dulo ng aking dependensya. Ang panghihipokratismo, impluensya ng kapaligiran, personal na trauma, ito ay nagiging malinaw. Ang pagkakaunawa sa mga ito ay mahalaga sa aking rehabilitation. Matapos ang 9 na taon ng malasakit, kahit nahaharap pa rin sa mga tukso at problema, ako ay mas mahusay na armado upang harapin ang mga ito. Ako pa nga ay nagsimula ng magtrabaho sa Bridges of Hope, tumutulong sa iba sa kanilang paglalakbay.
Sa mga nasa gitna pa rin ng pag-aadik, intindihin ninyo ito. Ito ay isang sakit, isang batalyang panghabang buhay. Ang pagkilala sa problema ang unang hakbang sa pagiging malusog. Gamitin ang oras sa isang mapayapang kapaligiran tulad ng isang pasilidad upang makilala ang inyong mga kinakabahang bagay at trauma. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagsuko, ito ay tungkol sa pag-unawa, pagpapatawad at pagtatayo muli. Kinakailangan ng stigma ang kapaligiran ng pagkakaadik. Nagrerentang ang mga adik bilang mga wala ng pag-asa. Ngunit naniniwala ako sa pangalawang pagkakataon. Sa halip na hatulan, magbigay ng suporta. Tulungan ang mga nangangailangan na mahanap ang kanilang paraan pabalik. Ako'y isang patunay na ito ay posible. Ako'y isang nagliligtas sa aksyon at bagamat ang lansangan ay mahaba at masalimuot, patuloy ako sa aking paglalakad, isang hakbang bawat pagkakataon, humahawak sa tanging kaligtasan na ibinigay sa akin ng Bridges of Hope at ng aking pamilya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakifollow kami at bahagyang naiiba sa orihinal na mga interview